Magsisimula ang kwento sa isang batang nagngangalang Ellie. Bilang isang bata, si Ellie ay palaging interesado tungkol sa mga signal ng astronomiya at radyo. Maaari niyang ubusin ang buong hapon sa radyo na nakikipag-ugnay sa iba't ibang bahagi ng mundo para lamang sa kasiyahan. Laging sinusuportahan siya ng kanyang ama at madalas silang tumingin sa kalawakan kasama ang isang teleskopyo. Pangarap ni Ellie na makipag-ugnay sa mga aliens balang araw, ngunit kung minsan ay nagtataka din siya kung maaari rin siyang gumamit ng isang radyo upang makipag-usap sa kanyang namatay na ina. Pagkalipas ng mga taon, si Ellie ay isa ng doktor na nagtatrabaho para sa paghahanap para sa Extraterrestrial Intelligence Program o SETI sa Arecibo Observatory sa Puerto Rico. Tulad noong bata pa siya, gumugol siya ng maraming oras na nakaupo sa isang radyo na naghahanap ng mga misyon na ipinadala ng mga aliens upang patunayan na totoo sila. Ang kanyang bulag na katrabaho na si Kent ay walang respeto sa ginagawa niya, dahil wala nang nakaupo upang makinig na lang. Sinimulan ni Ellie ang isang bagong mapa na nagmamarka ng lahat ng mga spot sa kalawakan na na-check na niya. Isang araw habang kumakain sa isang restaurant, nilapitan si Ellie ni Palmer na nagtanong tungkol sa kasalukuyang gawain ng observatory. Nagsusulat siya ng isang libro tungkol sa kung paano nakakaapekto ang teknolohiya sa mga ikatlong bansa sa mundo at may isang maliit na plastik na kumpas na sinusubukan niyang ibigay kay Ellie, ngunit ibinabalik niya ito. Naging malandi si Palmer at sumasang-ayon silang magkita sa Martes. Malapit na dumating ang tagapayo ng agham ng Pangulo na si David upang suriin ang pananaliksik ngunit malinaw na ayaw niyang pumunta doon sa Martes ng gabi. Noong Martes ng gabi itinipon nila ang isang partido at patuloy na ipinapaliwanag ni David kung paano kailangang kumita ang mga proyekto sa agham dahil gumagamit ito ng buwis ng mga tao. Sinubukan ni Ellie na ipaliwanag ang kahalagahan ng pang-agham na pananaliksik at si Palmer ay dumating sa kanyang pagtatanggol, para lamang kay David na tawagan siyang ama. Habang bumababa ang mood ni Ellie, tinanong niya si Palmer kung siya ay isang pari at itinanggi niya ito, na nagpapaliwanag na nakakuha siya ng Master sa Divinity at ngayon ginagawa niya ang secular na makataong gawaing may suporta ng mga simbahan sa ikatlong mundo. Nag-aalinlangan si Ellie ngunit umalis pa rin siya sa kanya at pinapanood nila ang mga bituin. Sinasabi din niya sa kanya ang kwento kung paano siya pinukaw ng kanyang ama na maging isang astronomo. Ang duo ay nagbabahagi ng isang halik at nagtatapos sa paggugol ng gabi ng magkasama. Matapos ang bakbakan, mayroon silang isang pilosopikal na pag-uusap tungkol sa Diyos at agham. Tunay na naniniwala si Palmer sa Diyos ngunit iniisip ni Ellie na dapat magkaroon ng paliwanag para sa lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Palmer si Ellie tungkol sa kanyang pagkabata, nalaman niya na ang kanyang ina ay namatay sa panganganak at ang kanyang ama naman ay noong siya ay 9 na taong gulang. Hindi komportable si Ellie at inanunsyo na dapat siyang magtrabaho, ngunit sinabi niya kay Palmer na iwanan ang kanyang numero ng telepono. Sa paglabas niya, naalala ni Ellie ang araw na namatay ang kanyang ama. Nang gabing iyon ay nakarinig siya ng isang ingay at pagbaba niya nakita niya ang kanyang ama. Kailangan niyang tumakbo at kumuha ng gamot mula sa banyo sa itaas, ngunit huli na. Kalaunan sa libing, ipinaliwanag sa kanya ng isang pari na ito ay kalooban ng Diyos ngunit hindi sumasang-ayon si Ellie. Naisip niya na dapat lang na manatiling may gamot sa banyo sa ibaba. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang ibang mga tao at sumugod siya sa kanyang radyo upang makita kung maaari siyang makipag-ugnay sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, ipinagbigay alam ni Kent kay Ellie na isinara ni David ang kanilang proyekto. Isang galit na si Ellie ang sumigaw kay David, na naniniwala na nasasayang niya ang kanyang oras kaya na-save niya ang kanyang karera. Bumalik sa bahay si Ellie at hahanapin ang numero ni Palmer na may kaunting kumpas. Gayunpaman, tinawag niya si Kent at inanunsyo na maghanap siya ng mga namumuhunan upang ang kanilang grupo ay maaaring magpatuloy sa kanilang pananaliksik sa New Mexico. Kapag lumipat siya, iniwan niya ang numero ni Palmer. 30 buwan ang lumipas pagkatapos ng maraming mga nabigo na mga pagpupulong sa ibang mga kumpanya, dumating si Ellie sa Hudden Industries upang gawin ang kanyang kaso, ngunit tinawag ng lupon ang kanyang ideya sa science fiction. Si Ellie snaps at rants, na itinuturo ang lahat ng mga pagtuklas sa agham ay ang fiction ng science sa ilang mga punto sa kasaysayan. Sa sandaling iyon ang board ay nakakakuha ng isang tawag mula sa CEO Hudden mismo, na pumayag na pandohan ang kanyang pananaliksik. Pagkalipas ng 2 taon, si Ellie ay nasa New Mexico na nagtatrabaho sa napakalaking satellite plate. Isang hapon si Kent ay may masamang balita, na nagsasabing nakakakuha sila ng presyon mula sa pamayanang pang-agham upang ipakita ang mga resulta. Si Hudden ay handang pandohan ang proyekto sa loob ng maraming taon, gayunpaman ang mga teleskopyo ay pag-aari ng gobyerno at nais nilang pag-upa sa kanila sa mas kumikitang mga tao. Napagpasyahan na ang proyekto ay isasara sa loob ng 3 buwan. Nais ni Ellie na lumaban subalit iniisip ni Kent na oras na upang aminin ang pagkatalo. Samantala, inilathala ni Palmer ang kanyang libro at naging isang espiritual na tagapayo sa White House. Lumilitaw siya sa TV at ipinapaliwanag na siya ay isang anti-teknolohiya. Ngunit naniniwala siya na ang mga tao ay nawalan ng paraan dahil nahuhumaling sila sa mga computer sa halip na makahanap ng kahulugan sa buhay. Lumipas ang mga araw at hindi tumitigil si Ellie sa pakikinig. Isang gabi, nagulat siya nang makarinig ng isang ingay.
Nakatutuwa, agad niyang tinawag ang kanyang koponan upang bigyan sila ng mga coordinate habang nagmamadali siyang bumalik sa obserbatoryo. Ang koponan ay nasa sabik din at nagsisimula sa pagkonekta ng maraming mga makina hanggat maaari habang pinahihit nila ang mga satellite upang makakuha ng isang mas mahusay na signal. Nagtutulungan sila upang gawin ang lahat ng pagsubaybay at pag-record, maligayang kinukumpirma na nagmula ito sa kalawakan. Lumilitaw na nagmula sa Star Vega, 26 light years ang layo. Nangangahulugan ito na naglalakbay ito ng higit sa 20 taon. Biglang huminto ang paghahatid at si Ellie ay malapit nang mawalan ng pag-asa, ngunit sa kabutihang palad ito sa lalong madaling panahon ay nag-restart. Napagtanto ni Ellie na ang mga pulses ay kumakatawan sa mga pangunahing numero, na nangangahulugang hindi ito random at partikular na ipinadala ito ng isang tao. Matapos magtalo ang koponan kung paano magpatuloy, samasang-ayon silang tawagan ang lahat. Kinaumagahan ang lugar ay pinupuno ng mga mamamahayag at pambansang tagapayo sa seguridad. Ipinaliwanag ng koponan ang iba pang mga istasyon ay nakumpirma ang kanilang pagtuklas, ngunit ang National Security Council Leader Kits ay hindi pa rin nasisiyahan na sinabi ng koponan sa mundo sa halip na mapanatili ang inuri ng impormasyon. Hindi bababa sa oras na ito ay ipinagtatanggol siya ni David. Ipinaliwanag niya na kung wala ang tulong ng iba pang mga istasyon, mawawalan sila ng signal. Sa tulong ni Kent, natuklasan nila ang isang pangalawang signal na darating kasama ang una at ikinonekta nila ito sa isang TV. Ang koponan ay nagsisimulang magulo sa mga setting at sa wakas ay namamahala upang mabasa ang mga signal sa isang mensahe ng video. Ito ay isang pag-record ng pambungad na talumpati ni Hitler sa Olympics. Ito ang unang paghahatid sa telebisyon na napunta sa kalawakan at ipinadala ito ng mga aliens bilang isang hello. Ang mga panik ng White House at ang Pangulo ay gumawa ng isang anunsyo ng pakikipag-ugnay sa alien habang sinusubukan na huwag banggitin si Hitler, na tinitiyak ang mga mamamahayag na ang mensa. Hiyay hindi ka panipaniwala. Naghahanda na si Ellie na makipag-usap sa publiko. Gayunpaman, tinawag si David bilang pinuno ng pagsisiyasat. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ni Kent ang signal at napagtanto na mayroon itong istruktura. Pinagsama nila ang lahat ng mga sobrang frame na hindi kabilang sa video ng Olympics at natuklasan ito na isinasalin sa napakalaking halaga ng data. Sa lalong madaling panahon si Ellie ay gumawa ng isang pagtatanghal tungkol sa data na ito at inihayag ni David na kukunin ng gobyerno ang decryption, na naging dahilan upang magprotesta si Ellie dahil ito ay palaging kanyang pribadong gawain. Pinapayagan ng opisyal ng White House na si Rachel at si Ellie na panatilihin ang kontrol sa pagsisiyasat ngunit ang lahat ng pag-unlad ay dapat palaging pribado na tatalakayin sa gobyerno bago gumawa ng anumang mga pampublikong anunsyo. Sa lalong madaling panahon ng media sa buong mundo ay pinag-uusapan ang pagtuklas na ito. Ang mga nagpoprotesta ng neo-Nazi ay pumalit sa mga lansangan habang ang pagdalo sa relihiyon ay nasa pagtaas. Nag-aalala din ang mga organisasyong pangkalusugan na ang mas self-pagtanggal ay maaaring maging isang malaking problema dahil ang ilang mga kulto ay nagsimulang mamatay. Habang nagsisimula ang lahat sa TV sa pagtatalo ng agham kumpara sa relihiyon, libo-libong mga tao ang nagcamping sa labas ng pasilidad sa New Mexico. Ang ilan ay nananalangin lamang, ang iba ay nanonood lamang, ngunit marami rin ang nagpoprotesta. Nabigla si Ellie nang makita ang isang malilim na samahan ay nag-aalok ng UFO na pagdukot sa UFO. Hindi bababa sa karamihan ng mga tao ay nagsasaya. Ngunit nag-aalala siya tungkol sa isang panatiko sa relihiyon na nagngangalang Joseph na patuloy na nakasisigle sa puot. 3 linggo pagkatapos ng pagtuklas, umuwi si Ellie upang makahanap ng isang email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Sinabi ng teksto na dalhin ako sa iyong pinuno at tugon ni Ellie kung sino ka. Mabilis na dumating ang sagot na nagsasabing mayroon akong lihim at ipinapakita ang bahagi ng mensahe ng alien. Habang nagagalit si Ellie sa isang potensyal na hacker, nakakakuha siya ng isang tawag sa telepono at fax para sa isang espesyal na appointment. Maya-maya pa ay ibinaba ng isang helikopter si Ellie sa paliparan at pumasok siya sa isang pribadong eroplano upang matugunan si Hudden, ang taong nagpondo ng kanyang pananaliksik at nagpadala ng mga email na iyon. Nakatira siya sa eroplano na iyon at itinuturing na si Ellie ang isa sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya na si Ellie ay may pinakamahalagang pamumuhunan, kung kaya't sinaliksik niya ito. Naglalaro si Hudden ng isang video na nagbubuod sa buhay at mga nakamit ni Ellie bago isiwalat na dati siyang isang inhinyero, na ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya kung paano nakukuha ang gobyerno at relihiyon sa paraan ng agham. Pagkatapos ay inanunsyo ni Hudden na tinukoy niya ang data at nilalaro ito sa screen, na ipinapakita na dapat itong ayusin sa 3 sukat upang maunawaan ito. Kinabukasan ay ipinakita ni Ellie ang pagtuklas na ito sa gobyerno, na nagpapaliwanag ng data ay naglalaman ng mga blueprints para sa ilang uri ng makina. Dahil hindi nila masasabi kung ano ang makina, ang isang argumento ay nagsisimula upang magpasya kung ang pagbuo nito o hindi, dahil maaaring mapanganib ito. Ang argumento ng Diyos ay patuloy na lumalabas at si Ellie ay nabigla nang makita si Palmer na dumating, na nagsasabing dapat silang makahanap ng isang gitnang punto. Ang argumento ay nagambala sa pagdating ng Pangulo, na naririnig ang lahat.
Nang gabing iyon ang isang partido ay itinipon upang ipagdiwang ang pag-unlad na ito at maraming mga nagpoprotesta ang nagtitipon sa labas, kasama na si Joseph. Hiniling nila sa mga siyentipiko na makakuha ng isang tunay na trabaho sa halip na mag-aksaya ng dolyar na buwis. Nakikipagpulong si Ellie kay Palmer at mayroon silang isa pang pilosopikal na talakayan. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng paton. Nay ng mga bagay at hiniling sa kanya ni Palmer na patunayan na mahal niya ang kanyang ama. Sa sandaling iyon sila ay nagambala sa pamamagitan ng malaking balita na tumagas sa TV. Natuklasan na ang makina ay isang one-person spacecraft. Ang isang emergency meeting ay gaganapin sa White House at sang-ayon silang magtayo ng makina, kaya makikipag-ugnay ang Pangulo sa ibang mga bansa upang maikalat ang panganib at gastos. Ang isang komite ng pagpili ay nabuo at si Palmer ay nasa loob nito. Makikipanayam sila ng isang grupo ng mga kandidato upang magpasya kung sino ang makakapasok sa makina. Sa pagkabigla ni Ellie, nagbitiw si David bilang tagapayo sa agham upang siya ay maging isang kandidato din. Sa lalong madaling panahon ang media ay nagsimulang talakayin kung magkano ang buong proyekto na ito ay gastos sa bansa at kung sino ang nagkakahalaga ng paggawa ng ganoong paglalakbay. Maraming kontrobersya na nakapalibot sa 10 panghuling kandidato dahil ang kalahati ay mga Amerikano. At ang Japan ay hindi nagboluntaryo ng sino man kapalit ng isang subcontract ng pagsasama ng system. Lumilitaw si Ellie sa TV na nagsasabing dapat maunawaan ng manlalakbay ang wika ng mensahe at hindi niya iniisip ang gagawin ng mga alien. Magpadala sa kanila ng isang bagay na hindi gumana, kaya hindi ito dapat mapanganib. Hindi nito ititigil ang tuktok na astronaut sa listahan mula sa pag-alis ng kanyang kandidatura. Natatakot ang mga bata na tanungin siya. Kalaunan ay nakikipagpulong si Ellie kay Palmer at ipinaliwanag na dahil sa paglusaw ng oras, ang tao ay gumugol lamang ng 4 na taon sa barko ngunit 50 taon na ang lumipas sa Earth. Sa palagay niya ay nagkakahalaga ang sakripisyo kung nangangahulugan ito ng paghahanap ng mga mahahalagang sagot, at nagtapos ulit sila ng halik. Sa araw ng mga panayam ng kandidato, si Ellie ay hindi kapani-paniwalang mabuti at ang komite ay gayunpaman pinutol ni Palmer upang tanungin siya tungkol sa kanyang ateismo, na ginagawang masama sa harap niya. Sa huli, si David ang napili. Isang gabi, binisita ni Palmer si Ellie upang ipaliwanag na hindi niya mapili ang isang taong nag-iisip ng karamihan. Ng mundo ay hindi sinasadya, kaya ang isang umiiyak na si Ellie ay ibinalik sa kanya ang kompas at sinipa siya. Ang makina ay itinayo sa Kennedy Space Center sa Cape Canaveral, at nagsisimula ang mga pulutong. Nagtitipon din doon. Maraming pagsubok ang ginagawa gamit ang isang robot upang makita ang anumang mga epekto para sa pasahero. Sa araw ng paglulunsad, dumalo si Ellie sa kaganapan at sinabi sa kanya ni David na nais niya ang kanyang pagiging idealismo. Ngunit sa kasamaang palad ang mundo ay tumatakbo sa isang sistema ng kita. Pagkatapos ay sumali si Ellie sa koponan sa control room at nagbabantay sa tuwa kung paano ang spacecraft ay isinaaktibo, ang mga singsing nito na umiikot sa paligid nito bilang ilang uri ng accelerator. Habang tumatakbo ang pangwakas na mga pagsubok, tinitingnan ni Ellie ang monitor at napansin na nagpapanggap si Joseph. Upang maging isang manggagawa malapit sa ship, agad niyang binabalaan si David at lahat ay tumatakbo upang hanapin si Joseph, ngunit huli na. Nag-activate siya ng isang bomba at isang malaking pagsabog ang nagdadala ng tower. Habang tumatakbo ang mga tao at tumatakbo, ang mga bumabagsak na bahagi ay sumisira sa barko at pumatay ng isang bangkos ng mga manggagawa, kasama si David. Ang ilang mga labi ay lilipad ngunit wala. Walang nasaktan sa labas ng lugar ng barko. Maya-maya, ang mga awtoridad ay may hawak na wastong libing para sa mga nahulog habang ang balita. Ipakita ang palm na video na naiwan ni Joseph, kung saan sinabi niyang ginawa niya ang lahat para sa kabutihan. Nang umuwi si Ellie, natuklasan niya ang ilang mga makina na naghihintay sa kanyang silid. Pinipilit niya ang isang susi at nagsisimula ang isang tawag sa video, na inilalantad si Hudden sa istasyon ng Mir Space. Nakatira siya doon dahil namamatay siya sa cancer at nais na magkaroon ng kanyang mga huling araw sa kalawakan. Nag-zoom siya sa isang camera sa Hokkaido Island, nakakagulat na si Ellie na may pangalawang ship na binuo. Sa Japan, ang kumpanya na nakuha ang kontrata ay isang subsidiary ng kumpanya. Ang kumpanya na nakuha ang kontrata ay isang subsidiary ng Hudden at ginawa ang lahat ng lihim. Agad na naglakbay si Ellie sa Japan sa pribadong eroplano ng Hudden at nakilala ang koponan sa isang malaking ship. Itinuturo nila sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa paglalakbay at ibahagi ang mga pag-iingat sa kaligtasan. Kabilang ang isang lalagyan ng lason. Ibinigay nila ito sa mga astronaut ng maraming taon kung sakaling kailangan nilang mag-alis ng sarili dahil sila maaaring ma-stop na lumulutang sa espasyo pagkatapos ng isang pagkabigo sa ship. Sa gabi, binisita ni Palmer si Ellie at binigyan siya ng kompas, na kinukumpisal na hindi niya talaga ginawa. Bumoto para sa kanya dahil ayaw niyang mawala sa kanya. Sa lalong madaling panahon ang media ay inihayag na mayroong isang pangalawang makina, ngunit walang mga mamamahayag na pinapayagan sa. Sa araw ng paglulunsad, kinakabahan si Ellie. Nakikita niya ang lahat ng mga singsing na umiikot ngunit sumulong pa rin siya.
Ginagawa ng mga teknisyan ang lahat ng mga koneksyon sa kanyang suit at inilagay ang isang kamera sa kanyang ulo upang ang buong biyahe ay makakakuha ng naitala. Ginagamit ni Palmer ang kanyang mga kontak upang dalhin si Kent upang mabigyan niya ng magandang mensahe si Ellie. Ang ship ay nagsisimula sa pag-vibrate na normal, ngunit napansin din ni Ellie ang isang kakaibang ilaw. Sinusubukan niya ang pag-record nito para sa koponan, ngunit ang footage ay lahat ng static. Ipinagsusuri niya ito ay dapat na ilang larangan ng electromagnetic at nabigla nang makita ang ship. Nagsisimula ang countdown at nag-aalala ang koponan, lalo na kapag nagsimulang kuminang ang ship at ang lahat ng mga numero ay nawala. Ang lahat ng mga kamera sa mga computer ay nasa mga limitasyon isinasaalang-alang nila ang pagpapalaglag sa misyon, gayunpaman naririnig ni Kent ang tinig ni Ellie sa pamamagitan ng static. Sumusumpa siya ay mahusay na pumunta. Ang dagat ay nagsisimulang mabaliw sa lugar at inalog ang ship bago ang spacecraft. Sa wakas ay tumagal. Namangha si Ellie sa mga ilaw na nakapaligid sa kanya, na mabilis na naging kamangha-mangha. At magagandang tanawin ng langit. Sa lalong madaling panahon ito ay nagiging isang lagusan at inuusapan ni Ellie ito ay isang wormhole na naglalarawan sa buong karanasan. Para sa camera kahit na hindi na siya makikipag-usap sa ground control. Matapos tumawid kung ano ang lilito na natitirang radiation, huminto ang barko at nakikita ni Ellie si Vega. Napansin ng star system at Ellie ang isang lungsod sa isang planeta. Bahagya siyang makakakita ng iba pa. Ang barko ay pumapasok sa isang mas marahas na wormhole at ang kompas ay nagsisimula na lumulutang, kaya't iniwan ni Ellie ang upuan upang mahuli ito. Sa sandaling iyon ang upuan ay bix off at pinindot ang kisame bago lumabas ang mga ilaw. Binaling ni Ellie ang kanyang flashlight at natuklasan ang isang kaganapang langit na hindi niya makilala. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala na inilipat ng kagandahan nito at sinabi ng isang makata ay dapat na ipinadala upang ilarawan ito. Bigla niyang nahanap ang kanyang sarili na lumulutang at lumitaw siya sa isang beach. Maganda din ang lugar na ito. At mukhang isang pagguhit na ginawa niya bilang isang bata. Ang Hawking sa paligid ay nagiging sanhi ng kanyang mga kamay upang matugunan ang paglaban. Ibig sabihin nito kaya ang ilang uri ng enerhiya o ilusyon. Sa sandaling iyon ang isang figure ay nagsisimula na tumatakbo sa kanya. At nagulat si Ellie nang makita ang kanyang ama, ngunit sa sandaling yakapin siya ay napagtanto niya na hindi siya totoo. Ito ay isang alien, na nagpapaliwanag na kinuha niya ang form na ito upang makipag-usap sa kanya ng mas madali. Kinukumpirma niya na maraming mga karera ng alien doon at na ang mga tao ay nakipag-ugnay muna sa universo. Ang kanilang mga pagpapadala sa radyo. Ang sistema ng paglalakbay na ginamit ni Ellie ay hindi itinayo ng kanyang mga tao, ginawa ito ng isang hindi kilalang nilalang. Pinanood ng mga alien ang mga tao at sumang-ayon na sila ay karapat-dapat. Kaya ipinadala nila sa kanila ang mga blueprints bilang isang unang hakbang para sa sangkatauhan na sumali sa natitirang bahagi ng universo. Matapos niyang magpaalam, nanunood si Ellie ng isang magandang meteor shower na lumilitaw sa kalangitan. Isang ilaw ang biglang nagniningning ng masyadong maliwanag at nahahanap ni Ellie ang kanyang sarili sa barko. Na kung saan ay bumalik sa dagat ng hapon. Ang mga panik ng koponan at contact Ellie. Sinasabi na mayroong isang mad-epektong paggawa at ang ship ay hindi naiwan. Matapos mailigtas si Ellie ay nagbabahagi siya. Ang kanyang buong karanasan, ngunit ang camera ay naitala lamang ang static. Sinusumpa niya ang lahat ng totoo. Gayunpaman si Kit ay nagpapakita sa kanya ng isang pag-record ng ship na bumabagsak sa ilang segundo. Kinabukasan ang Pangulo, nagbibigay ng isang talumpati na nagsasabi na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Ellie ang isang ship na nahuhulog sa ilang segundo. Isang maling akala lamang, ngunit sa lalong madaling panahon ang iba pang mga bansa ay nakakakuha ng legal na hindi pagkakaunawaan. Puno ang media ng mga teorya ng pagpuna at pagsasabwatan, lalo na kapag bumaba si Kit mula sa posisyon ng kanyang tagapayo. Pagkaraan nito ang isang komite ng Kongreso na pinamumunuan ni Kit ay nag-iimbestiga kay Ellie, na nagtuturo ng isang wormhole. Maaaring ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang paglusaw sa oras ay maaaring gumawa ng isang segundo sa lupa pantay na 18 oras. Sa kalawakan, agad na tinawag siya ni Kit dahil ang mga wormholes ay isang teorya lamang at bumagsak ng isang malaking bomba. Namatay si Hudden at pinaniniwalaan na ang buong pakikitungo na ito ay naging isang pakikipagsapalaran sa kanya. Umiiyak si Ellie habang hinihiling niya ang mga tao na maniwala sa kanyang kwento. Nakakagulat sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na magkaroon ng pananampalataya dahil wala siyang katibayan. Ang kanyang pagsasalita tungkol sa gulat, pagpapakumbaba, at pag-asa, ay nagbibigay inspirasyon kay Palmer ngunit tinapos ng komite ang kanyang kwento. Gayon din isang pakikipagsapalaran. Sa paglabas niya, sumali si Palmer kay Ellie sa harap ng mga kamera at isang malaking pulutong. Sinasabi sa mundo na naniniwala siya sa kanya. Samantala sa lihim na sinabi ni Rachel kay Kit na ang kamera ni Ellie. Naitala ang 18 oras ng static. Pagkalipas ng 18 buwan, nagtatrabaho si Ellie sa isang bagong base na may labis na radar.
Dahil ngayon si Seti ay may sapat na pondo upang magpatuloy. Binisita ng mga bata ang base sa mga paglalakbay sa paaralan ni Ellie. Itinuro sa kanila na dapat silang maghanap ng kanilang sariling mga sagot.